Hello, good evening. Welcome back sa ating crypto updates, crypto news update today. Okay? Today is yung ating crypto is nag-bull market, yung Bitcoin. Okay? So, ano ba yung mga dahilan kung bakit bullish market ngayong October? Okay? So, ito yung ating unang news, itong BlackRock. Okay? Just in BlackRock, so now holds 802,197 Bitcoin, okay, worth of 98.5 billion for the spot Bitcoin ETF. Ayan. So, isa ito sa malaking kumpanya itong BlackRock, okay? So, sila yung mga top holders sa crypto, okay? Isa dyan yung MicroStrategy, si Michael Saylor. So, isa rin siyang mga whale, okay? Yan kaya bullish yung market natin. So, ito pa, breaking news, silver price hits new all-time high of $50 per ounce. Ayan. Yan, sa mga stock market, pwede silang mag-hold ng silver or gold. Okay? Yan, so magkakaroon din ng mga itong cuts rate. Okay, kaya possible itong XRP, kaya nag-volatile kanina, di ba? So, kagabi umabot ng $2.92 yung XRP. Pero today, bumaba siya. Nag-bearish yung XRP. So, umabot siya ng $2.78 na XRP. So, kapag may mga cut rates o event, yan, tulad dito, si James Powell, so nag-cut rate. So, nagiging volatility yung market kapag may mga news. Okay? So, silipin natin yung Bitcoin. So, may coin gain ko na lang. Okay. Yan, today. Ito yung Bitcoin ngayon, nasa 123,500 So, pataas ulit yung Bitcoin. XRP, $2.83 today. Ayan, yan yung ating Bitcoin today. Ayan, so medyo bullish ulit yung market dahil sa cut rate ni James Powell. Ayan, so bumabalik. So, possible kaya nalampasan yung $126K na all-time high. So, alamin natin kung malampasan niya yan. Dito naman tayo sa Bitpinas. Ayan. So, ito. Kanina, ito yung ating dito sa blockchain. So, nagkakaroon ng mga blockchain council. Okay? Mga trade organization. So, talagang itong blockchain, unti-unti nang ina-adapt ng Pilipinas. So, magkakaroon din tayo ng sa plano ng government, magkaroon ng blockchain sa DPWH. Ayan. So, basahin natin. So, kailangan mo i-convince lahat ng organisasyon na wag i-approve or i-approve. So, there's a technical blockchain but there's also human blockchain ang ginawa natin. So, si Donald Lim, isa yan sa blockchain o founder ng Blockchain Council of the Philippines. So, mga expert yan sa crypto. So, sabi ni Donald Lim, so that aside from blockchain itself, the DPWH blockchain initiative will also rely on a human blockchain with representative from stakeholders as validators. So, ito na ba yung solution para maiwasan yung corruption? Kasi ang blockchain, very transparent yan. So, anyone can see the blockchain ledger. So, makikita mo dun yung mga saan napupunta yung pondo. Pag naka-blockchain, makikita mo doon yung ledger blockchain niya. Okay? Kung saan ginagamit. Okay? Pag nagkaroon ng anomaly sa pag-budget ng gasto, so pagka nilabag mo yun, so madali lang matitrace kung sino yung humahawak ng blockchain. Okay? Yan. So, pag gumawa ka ng di maganda, so pwede kang makasuhan o makulong. Okay? Kahit transparent na yung blockchain. Okay? Ayan, so may mga multiple sectors. Yan, DPWH kasama, Blockchain Council at mga 57 trade organization, NGOs, media, academic groups, ensuring independent oversight. Ayan. So good news to kung may isa batas tong blockchain dito sa Pilipinas. So
siguro maiwasan na yung corruption. Okay? Pero depende, kailangan pag-aralan nila yung blockchain. So hindi basta-basta may isa batas yan. So may mga process yan, may mga pros and cons din yan. So dun naman sa cons, so depende sa hawak ng blockchain. Okay? Halimbawa, hawak mo yung isang kasi yung isang blockchain, naka-smart contract yan, matitrace mo kung ginagamit, kung saan nagagamit yung budget. Kaya maganda itong gamitin. O yan, sabi pa, ito pa, si former Sol General, blockchain bill adds complexity without transparency. Ayan, so medyo negative siya dito. Okay. So, depende rin sa umahawak ng blockchain sa gobyerno. So, kailangan mo din pag-aralan yung blockchain o sino yung hawak ng blockchain. O, kailangan maghahalal ka ng mga expert sa blockchain para may proseso. So, hindi basta-basta hawak ka ng isang organisasyon na hindi mo alam yung blockchain. Pag-aralan mo ng blockchain bago mo isagawa to. So, marami pang mga pagdadaanan to bago may sa batas tong blockchain. Kasi mausisa to. Kailangan na mga counseling, seminar para maintindihan nila. So, hindi basta-basta ang blockchain. Pwede kasi nilang i-manipulate tong blockchain o magamit sa iba. Okay? So, ito naman yung WorldCoin. So, yung WorldCoin matagal na to. 2 years na to. Nakita ko. So, ito nakaka-alarma to. So, nagkakaroon dito ng cease and desist order. Okay? So, ang ginagawa dito sa to, so may mga itong NPC. So, laban sa iris scan. Pag gini-scan yung mata mo, so ginagamit nila yan sa mga syndicate, sa delikado rin. So, yan, binabantayan ngayon ng gobyerno. So, nalaman to ng government natin, ng NPC, na itong WorldCoin o yung mga ibang mga lokal. Okay? So, pag ginamit nila yung mata mo, yung iris, so pwede lang gamitin yung yung data mo, okay? O yung private mo, okay? Kasi yung thumb mark mo sa kayong mata, okay, naka-barcode diyan. So, pwede lang gamitin yung ID mo, yung identity mo, magagamit nila sa ibang way. Okay, so nakakatakot to. Pero huli na kasi nagamit nila ito. So, kaya binagbabawalan nila itong WorldCoin. Dahil ginagamit nila sa ibang maling pamamaraan. Okay? Pwede lang gamitin yung identity mo. Kaya ingat-ingat sa mga sa mga nagpapa-scan ng mata, iwasan nyo kasi pwede nilang ma-hack yung inyong identity. Ayan. So, maging aware tayo, maging alerta tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Okay? Ayan. So, may batas na yan sa Data Privacy Act of 2012. Ayan. Okay. So, hanggang dyan lang muna. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, okay, so don't forget to like, subscribe, share mo tong video para update ka sa mga next video ko. Okay. So, this Coach Jonathan Bit. So, congratulations pala sa mga nakapag-stake. Okay. So, this Coach Jonathan Bit. Thank you for watching. So, good evening. So, ito naman yung ating Binance app. Kung wala ka pang Binance, so pwede mong i-download dyan. Bibigay ko yung link, okay? So, marami nagtatanong paano ba mag-staking dito sa Binance. So, gagawin muna. So, kailangan mo ng OGI. Okay, yung token natin. So, magko-convert tayo ng OGI. Okay, dito sa my more, sa my home. Then, click mo yung more. Tapos, hanapin mo dyan yung convert. Okay. Conversion. Dito sa my trade. Dyan. Then, click mo yung convert. So, kailangan meron kang USDT. Ayan. So, naka-BTC siya sa taas. Papalitan natin yan ng OGI. Okay. Dito sa my search. So, yung OGI is number 0. Tapos, capital G. O, yan yung logo ng OGI. Yan para siyang infinity. Okay.
Yan, so sa taas yung USDT, so cross natin sa gitna. Ayan, sa USDT ang taas, tapos sa baba yung OGI. Ayan. So bibili tayo ng OGI para tayo magte-trade. So conversion na lang. Halimbawa 1, okay. Halimbawa yan, automatic magko-convert siya o 0.37, okay. Then click mo yun. So depende kahit ilang amount, pwedeng 100, 1,000. So depende sa budget mo. Try natin 1 muna, okay. Then preview 1 USDT, try natin. Then confirm. Ayan, na-confirm na, completed. So, pagkatapos ng mag-convert, mag-stake na tayo, back natin. Okay. O, dito sa my home, balik tayo. Okay. Balik tayo sa my more. O, tapos dito hanapin natin din yung simple earn. O, earn. O, dito sa my earn, ito, earn. Yan yung earn. Yan yung category earn. Tapos, click mo yung earn. Tapos, dito, search mo dito. Ayan, sa baba. O, dito na lang tayo sa, ayan, click mo yung simple earn sa taas. Simple earn. O, ito yung mga staking. Ayan, may USDT, BTC, Aster, USDC. Ayan, may mga APR yan, 10%. Ayan. Dito sa my search bar, click mo lang yung OGI. Okay, number O, then G. Okay. Ayan, OG, 20%. Ayan. So, meron siyang tatlong option. Pag flexible yan, so, hindi siya nakalock in yung capital. Pag 90 days naman, so, yung kanyang APR, 324%. Dito sa 120 days, nakalock in yung capital mo, 370%. Okay, so, dyan, araw-araw kikita ka ng OGI. O, halimbawa, meron kang 100 OGI. Ayan, ito yung lock-in rewards mo, 9.8. Daily boss rewards. Ayan. So, araw-araw makatanggap ka ng OGI at yung profit, pwede mo nang i-withdraw or i-convert mo sa USDT. Okay? Ayan. Ayan, meron tayong 0.37 na iwan kasi nakapag-kuha na tayo OGI last week eh. Ayan o. So, halimbawa, meron kang 0.005. Ayan. Kung sa 120 days, mas malaki yung APR niya. So, dito ka sa 370%. Diyan ka mag-i-stake dahil mas malaki yung daily bonus mo niyan. So, okay. Minimum is $1. Dapat may $1 ka. Okay. Yan yung sample. Pag na-click mo yan, pwede mo i-confirm. Ayan. Okay. Ganun lang kasimple yung ating staking ito sa OGI. Okay. So, kung may tanong ka, PM ako para mag-guide kita. Okay. So, hanggang dyan lang muna. Thank you for watching. God bless day. See you tomorrow.